Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito ang inyong lingkod, si Kuya Pilo Laharga, ang inyong Coach Pilo, and we'd like to thank you very much for being here with us dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. At dito sa AM Radio, tayo ay naisasahimpapawid through radio. Pero meron din tayong TV edition na nasa Facebook. Makikita nyo rin sa Facebook Live sa Heartline. At kami ay natutuwa na kasama namin kayo ngayong mga kaagapay. Hello, welcome. It's June 13. Wow! Ang bilis ng panahon. Tuloy-tuloy tayo sa ating panahon. Biro mo, last time lang nakita tayo. Parang kasi simula lang ng taon. Nakasama pa natin ang ating guest ngayon. At and she's here, she's back. Ang aking guest ngayon for tonight ay walang iba kundi ang ating counselor na natin nakasama. And kasama ko na rin siya lagi sa ating Heartline episode, si Ate Sally Ladignon. Hello, good evening Ate Sally. Yeah, good evening Pilo. Good evening din. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig, lalo na yung mga faithful listeners. Thank you. Ng Heartline. Oo. Sa lahat din ng faithful listeners, alam niyo to si Ate Sally. Classmate ko pa lang siya noon sa Alliance Graduate School. Pareho pa kami nag-aaral ng counseling noon. Pero ngayon, profesora na siya. Ay nagtuturo na siya doon sa Alliance Graduate School at nagtuturo siya ng certificate program sa Trauma and Crisis Management. Ayan. Tsaka syempre, kasama din siya sa mga na-train under David Nichols sa Living Wholeness in Asia. At tuloy-tuloy ang kanilang paglilingkod. I hope matuloy Ate Sally ang inyong approval ng CHED at wow, praise God, magkadire-diretso yung kanyang program na i-deliver. Ito si Ate Sally. Kaya gusto niyo mag-aral, yan. Wow, I am so proud of my classmate. Yan, si Ate Sally. Siguro sabi nila, Pilo, classmate? Bakit mukhang malaki yung gap ng edad? Sa ano po, pag-aaral po ng counseling, wala po sa edad. Oo. Nandun po sa tibok ng puso. Oo. Yeah, si Ate Sally halos kaidarang din niya. 70 na po. Ganun. Malapit na. At nakikita yan si Ate Sally sa VCF, Victory Christian Fellowship, sa Katipunan, dyan sa may UP Town Center. Ayan. Nako, Ate Sally, go ahead please. At alam ko may mga fans club ka dyan. May mga taong nag-aabang ng iyong mga pagbati. So, here we go. Go ahead. So, syempre, babatiin ko, pamilya ko, yung asawa ko si Edwin, mga anak si Ethel at si Ella, mga apo ko na si Patty, si Justine at si JM. And of course, yung kambal ko. Si Ruby, tsaka si Kuya. Ang dami pala nila. Tapos, ang dami. Sabi ko sa iyo, dyan pa lang nandyan na yung fans ko. Tsaka yung mga colleagues natin, common friends natin, Pilo. Si Nates, si Wilma, si Owen, si Malu, si Wing, si Cheryl, si Coti. Tsaka yung mga professor natin na magagaling sa AGS. Si Ma'am Ana, si Doc Chun, si Ma'am Ging, si Doc Abby. Oo. Yes, Si Doc Abby. Pastor Jojo. Oo. Yes, Pastor Jojo, Zafra, yes. Hello. Tsaka si Doc Ames. Doc Ames, yes. Del Mendo. minsan nag-guest din dito si Doc Ames eh. Ayan. Si Doc Abby is, hindi siya sa counseling, pero grabe. Ang dami ko natutunan sa kanya tungkol sa Old Testament. Oo. Wow. Talaga. Tsaka sa hermeneutics natin, di ba? Yes, hermeneutics, si Ma'am Abite. Yes, wow talaga. Ayun. And nag-guide ako, nagabayan ako kung paano tignan ang Panginoon at ang Biblia. Ayan. Alliance Graduate School.
One of the top Yes. schools. Top schools ng counseling, ang Alliance Graduate School. So, very proud at heart. Kami kasama Yes. doon. Oo. Yeah. Doon po kami sinanay. Oo, talaga. Grabe ang kasanayan na ginawa natin doon. Wala akong wala masabi. Kakaibang, kakaibang experience, Ate Sally? Oo, diba? Mhm. Yeah. Mm. Pero alam niyo mga kaibigan, mga kaagapay, tuloy-tuloy nating ipanalangin na lalo pang yumabong ang mga karunungan na dumadaloy sa ating mga churches, sa ating mga pamilya at magpatuloy pa ito mula sa Panginoong Jesus na dumaloy din mula dito sa ating programa at siyempre sa iba-ibang aspeto ng ating buhay. Yan. Kaya pabati dyan sa mga kaibigan natin, sila Pastor Don Reyes. Hello! Ate Jess Layog, Ate Nice Guevara. Hoy, Ate Nice, kamusta ka na? Ate Lisa Manuncia. Uy, Ate Lisa, graduate ka na, doktora na yata. Sana magkausap tayo soon, Ate Lisa Manuncia. Michelle Palanca, John Navarro, Jamie Cruz, Virginia Faura, Ate Jai C, Queenie Madeline, Sandra Godet, Jonalyn Requizo, Pauline Cheng, Pamela Azarcon, Bermejo, Joni Esteban, Tom Feliciano, Marisa Navarro, Medi Santiago, Azilana Oganab, Asia Villanueva, Belle Ravis, Michelle Padrelanan, Jari, Renz de Guzman, Myra De Leon Galut, Rigor Santa Ana at Angeli A.S. Sana marami pa tayong pagkakataon na makakakilala. Bati-bati naman kayo dyan, okay? At syempre, babanggitin ko na rin sila Ferdinand Laberinto. Kuya Ferds, ang asawa ng ating chairman sa PACC, si Ferdy, at ang kanyang asawa, si Ate Joy Laberinto. Ayan. Ayan. Si Renjima Niamadorj, Flora Pahan at Johanna Abangan. Ayun. Ako, ang dami nating mga nakikinig ngayon, ate. So, alam kong excited na sila sa sasabihin mo, no? Pero bago yon, meron ka ba bang mga pahabol sa mga gusto mong mabate? Yung mga Ay, taga-foreigners natin, you know? siyempre, yung mga kasama ko ngayon sa church plant ng North Avenue, sina Pastor Ayan. Cheng Aguinaldo, sina Ferdy Javier, si Simon, at saka Ay. yung iba pang napaka masisipag na church planter. Yan. Saan banda to? Or kung pwedeng masabi, mabanggit? Ah, nag-held kami ng Sunday worship sa Cinema 4. Mm-mm. Oo, Cinema 4 ng Trinoma. Wow. Every anong Oo. oras? At 10:30 a.m. Ayan. Every Sunday. Every Wow, regular Sunday, na. pagka June, until uh, June 8 at saka June 22. Pero Yeah. comes July, weekly na siya. Okay. So, hindi pa Oo. weekly. Baka July. Oh, wow, praise God. Thank you at tuloy-tuloy ang church planting. Well, Oo. eto na, Ate Sally. Meron na tayong mga tanong dito sa ating mga listeners. So, are you ready? Yes, sige, para at least makarinig naman sila ng anong pwedeng gawin. Ayan. Mhm. Oo. Eto, ang first listener natin, ang tanong ganito. Paano ko po tutulungan ng anak kong babae? Siya po ay 21 years old at sexually abused. I was an OFW and naiwang ko siya dito sa Pilipinas. Ngayon po, I gave up my work abroad para samahan na siya. Single mom po ako. Sobrang sakit po sa akin na nararanasan niya to. Paano ko po siya tutulungan makakope? This is, ay masakit to talaga. Oo, Iniwan masakit mo, siya. nagtrabaho ka, pumunta ka sa abroad, naiwan mo yung anak mong babae. Mm. Ikaw din mismo, babae. Ngayon, iniwan niya yung job. Wow. Oo. And, ba't naman kasi gano'n? Nagtatanong siya kung paano niya matutulungang tawirin ng anak Mm-mm. niya o makayanan ng anak niya yung nakakalungkot na Oo. pangyayari. Yeah, Sa 20 puso years ng old. isang ina, nasa puso ng isang ina, napakabigat nito. Oo. At gusto kong tingnan yung kanyang pagnanais sa isang positibo na at importanteng desisyon na ginawa niya.
Oo, ito Unang-una, mabigat at talagang, mabigat na desisyon. oo, yung decision niya na tumigil na lang siya dun sa kanyang pag-alis papunta sa ibang bansa Oo. upang matutukan niya, makaagapay niya yung kanyang anak. At Mm-mm. saka yun, isa ng malaking hakbang, isang desisyon na pinakikita niya sa anak niya, seryoso. Oo, ay Seryoso. malaki ang epekto nun, ha? Nakakabalik ng Oo, seguridad do sa bata. oo, oo. Kasi siya yung binigyan ng prioridad ng kanyang Yan. nanay. Oo, Oo. oo. Pero Na-boost gusto yung kong, halaga. mm, pero gusto kong magkaroon siya ng tamang pananaw tungkol dun sa pangyayari ng kanyang anak. Okay. Isang magandang hakbangin, yung mag-usap sila mag-ina, Mm-mm. ano yung kanilang plano tungkol Yeah. dito. Mm-mm. At kailangan ng professional help. Dapat kasing tingnan yung mga simptomas. Yan, yan. Oo, yung epekto ng Oo. sexual abuse sa buong Yeah. katauhan ng kanyang anak tulad ng mga cognitive symptoms o yung pangkaisipan na Mm-mm. simptomas, kung ano yung dapat bantayan Opo. at hindi katakutan. Mm. Kasi may mga behavioral symptoms din to eh. Oo. Kaya maganda na mag-usap sila mag-ina, saan nila gustong mag-umpisa at ilagay nila sa prioridad yung pag pag-seek ng professional help. Yan. Kasi meron tayong mga counselor o even mga psychologist na may kasanayan. Tawag nga nila, 'di ba, pagka sa ano mga pangkatawan, urologist, hematologist. Ito Oo. meron yung mga traumatologist. Traumatologist. Yung specialization nila ay para sa ganung mga pangyayari, para maibsan yung Mm-mm. pagkatakot, yung pagbabalik ng alaala, no, yung ganun. Ah, Kaya maganda na i-ano yun, mm. i-prioritize. Oo. Ito Oo. talaga pagka matinding trauma, matinding karanasan ang pinagdaanan ng isang tao, kailangan niya talaga ng assistance, mahusay na assistance Mm-mm. para Mm-mm. maibalik yung tamang pananaw, tamang diwa tungkol sa pananaw sa buhay. Ayun, malaki Yes. magagawa ng pananampalataya dito, ano? Oo. Oo, kasi yung pananampalataya na may paghilom, may paggaling, Yeah. oo. At maraming tao na maaring sumuporta sa kanila. O, Mm. hindi sila nag-iisa sa ganitong mga dinadala. That's true, that's true. Ayan. Oo. Ayan, ako. Praise God na mayroong Panginoon na dumadamay sa atin lagi at nawa makakita siya ng katiwa-tiwala na FDNG. kasama doon, ano, Ate Sally. Wow. Okay. Meron bang mga, I mean, simple steps or simple things na dapat uh, pwedeng magawa ng isang ordinaryong tao na habang nag-aalaga sa isang may trauma? Yung pakikinig, Ayan. yung pakinggan, makinig dun sa challenges o dinadala ng kanyang anak. Having that presence na, nandito ako, pakikinggan ko, Mm-mm. na kadamay mo ako. Yun. Lalo na pagka may lungkot, may takot, o kaya yung pag-isolate ng kanyang anak kasi makikita niya to eh. Oo. Na maging ano siya, yung mapagmasid. So gumagana yung kanyang mata, gumagana yung kanyang Mm-mm. tenga sa pakikinig at hindi yung i-dismiss, kundi magbibigay talaga siya ng attention. Yeah. Oo, malaking bagay yon yung malaman natin may nakikinig, ano. Nakaka, nakakabigay ng pagkakataon sa bawat isa na maniwala, magkaroon ng pag-asa, yung makapakinig. Talagang ano, ay, naku, sana ma-detalye pa natin ma-detalye pa ng ating listener kasi hindi madaling magbigay ng advice ng hindi nakikita yung tunay na mga simptomas. So, puntahan na lang natin siguro if you want, meron pong counseling
trauma counseling na available po naman sa professional world. Ate Sally, nagkukondak ka nun, ano? Oo. Maganda nga silang dalawa. Silang Ayan. dalawa. Hindi lang yung anak niya, kundi pati siya. Para pati yung kanya mga struggles. Mm-mm. Oo. Kung okay lang sa'yo, Ate Sally, pwede mo bang sabihin yung contact mo or a possible way paano makapag-appointment sa'yo? Ganitong kaaga. Usually, ginagawa ko to bandang huli. Pero at least ngayon kasi kailangan ito ng ating listener. If you can say it right now, paano po kayo makontak for trauma counseling? Sa telepono ko, yung sa cellphone ko, 0917-848-8635. O Mm-mm. kaya sa Messenger, ang pangalan ko doon, Sally Ladignon. Ayun. Pwede rin So, sa Viber pwede. or sa Telegram. Oo, pwede Ayan. rin. Pwede rin doon. At Mm-mm. saka yung, siguro yung talagang ang focus ng tanong niya, paano ko po siya tutulungang makayanan. Oo. So, since meron naman siya bilang nanay pagtulong, Mm-mm. yun sa pagiging nanay niya, yung pagiging present niya. Yan. Oo, yun yung napakahalaga. At malaking bagay nga yung ginawa niya na andito na siya, hindi na siya nasa abroad. Andito na siya. She Mm-mm. will be right there. Defender. Talagang ang laking boost nun sa halaga ng isang tao. Mm-mm. Mm-mm. Totoo. Okay, good. Wow. Ay, eto pa, meron pa tayong mga questions, Ate Sally. Well, pero eto naman yung sa kanya. Ako po ang nag-aalaga sa 78 years old kong lola. Sa kanila kami nakatira ng husband ko and isa naming anak. Paano po magiging malakas if you are already drained sa pag-aalaga sa lola ko at sa sarili kong pamilya? Ay, mahirap mag-alaga ng lola talaga. Actually, ako Mm-mm. may pagkakataon akong nag-alaga ako ng lola ko, pero buti nung time na yun, single ako. Eto, may pamilya siya, medyo Mm-mm. mahirap yun. Ako, yung anak pang Mukhang inaalaga. mukhang sandwich to. Sandwich generation na nag-aalaga ka ng sarili mong pamilya, Mm-mm. nag-aalaga ka rin nung kundi magulang mo, nanay, mga lolo't lola. Oo, Oh, oo. ang tawag nga dyan, hindi lang sandwich, tilo eh. Anong tawag doon? Multi-generational caregiving. Kasi Mm-mm. kailangan mo ring alagaan yung sarili mo. So Di ba? inaalagaan mo yung anak mo, yung sarili mo, tsaka magulang mo. So tatlong henerasyon. Oo. Ayun. Tatlong henerasyon na kung magkaminsan, hindi na naalagaan yung sarili. At ito yung kanyang pinakatanong. Mm-mm. Paano daw siya magiging malakas? Doon na may confession na siya eh, Oo, oo. na depleted na siya. Drained, sabi niya nga, drained sa pag-aalaga sa lola ko. Oo. Pero parang gusto kong puntahan yung sinabi niya na ako po ang nag-aalaga kasi doon kami nakatira sa kanya. Oo. Oo. So parang ibig sabihin, although hindi niya na medyo na detalye, Oo. na parang obligado talaga siya na alagaan yung Yeah. lola. Para, Kasi oo. doon sila nakatira sa bahay ng lola niya. Oh. So Well, mabigat-bigat eh, to. oo, parang merong advantage kung nag-aalaga siya, siguro ang isa sa mga advantage ay meron siyang natitiran, merong tahanang mahal. Mm-mm. Pero sa ating kultura naman, di ba? Tayo ay very close-knit tayo sa ating mga pamilya. Suportahan talaga. At dito nga, dito, medyo in a way, mabuti tsaka may advantage tsaka may disadvantage. Dahil maganda na nagkakatulungan yung pamilya. Ayan, natulungan sa tirahan, natulungan sa Mm-mm. pag-aalaga, suporta. Sa kabilang banda, dumami din yung mga obligasyon, dumami din yung mga tungkulin na dapat gawin. Mm-mm. So parang hindi lang yung sarili mo naisip mo, isip mo yung komunidad. Pero sa kultura natin, makomunidad din tayo. Iniisip din natin yung ating komunidad. Pero naisip ko lang, Ate Sally, andito tayo sa panahon na yung ating pamilya ay hindi hindi na kagaya ng dati. Kasi dati, yung mga pamilya, mga kapitbahay, nagtutulungan. Alam mo Mm-mm. yun, yung walang bakod. Yung sa isang lugar, may apat na bahay, walang bakod.
nagkakamustahan. Oh, kamusta? Anong balita niya? Uy, pakibantayan mo nga muna yung anak ko. Ganito. Uy, pakibantayan mo nga muna yung sinaing kasi punta lang ako sa... Ganon yun eh, yung pagka sa probinsya. No, ha? So, tulungan talaga. Medyo merong malakas na community. Pero ngayon, dahil medyo sa urban na lugar, sa urbanisadong lugar, kanya-kanya ang mga pamilya. At halos yung pamilya na ang nag-aasikaso ng lahat ng tungkulin kahit para sa komunidad. Ayun. Ang hirap. Oo. Dahil na Oo. westernized na perspective, pero andun pa rin yung structure ay eastern pa rin. Anyway, sige Ate Oo. Sally, go ahead. Daldal ko. Ah, oo. Kasi kung pupuntuhan natin yung multi-generational caregiving, ano? Mm-mm. Kasi sa kultura ng pamilya Pilipino, kung ba't sasabihin common to no? Oo, oo. Na talagang mag-aalaga at mag-aalaga ka. Ang challenging dito, yung pagbalanse, Mm-mm. yung saan ang punto nagpagbabalanse, lalo na ang na ang nakaano dito, financial, Oo. emotional, at saka physical well-being ng isang Mm-mm. tao. Mm-mm. So ito yung kailangan tingnan, pati yung time, no? Yung panahon na iginugugol. Oo. Kaya kailangan talaga na umupo siya, pag-isipan Mm-mm. kung ano yung mga kontrolado niya at hindi niya kontrolado. Ayan, oo. Oo. So Ang, ibig sabihin, nagaano pa rin dito yung ano yung mga priorities. mm-mm. Of course, ang purpose niya talaga, maalagaan. Hindi naman siya umiiwas eh. Mm-mm. Walang sinabi dito. Kaya nga ang tanong niya, paano siya magiging malakas? So nandun yung commitment niya. Yeah. Pero kinakailangan talaga niya na upuan upang lalo niyang ma-assess, matimbang. Oo. Saan ako nangangailangan ng tulong dito? Kasi Oo. hindi pwede niyang sarilinin, lalo na kung walang ustong tulog. Ay, Yun yung nabanggit mo yan, tulog. Oh, kailangan ano ko doon? mag-umpisa. Kailangan niya umpisahan dun eh. Kasi kailangan ng katawan natin yung time mamahinga. Hindi Mm. natin pwede itong baliwalain. Mm. Oo, kaya Totoo yan, totoo. Mm. kailangan niyang tutukan Oo. yung mga bagay na to. Kulang ba sa pera? May suporta ba ako? Mm. Sino yung pwede kong tanungin o Mm. hinga ng tulong? Kailangan niya ng support network Oo. dito. Dito Oo. pa naman sa ating bayan, ang ang lakas ng pressure na nanggagaling sa trabaho. Talagang kayod ka talaga. Wala namang masama sa Oo. kumayod ng mabuti. Honest work, honest gain. Pero Mm. talagang pagod. Ibig sabihin, iba yung approach ngayon tungkol sa pagtatrabaho. Malakas makastress ang trabaho ngayon. Hindi yung trabaho, kadalasan naman hindi yung trabaho ang nakaka-stress, kundi yung mga kasama sa trabaho. Ayun. Pero kung stress ka doon sa trabaho, tapos uuwi ka pa, mag-aalaga ka pa ng anak, at aalagaan mo pa ang iyong magulang, eh doble-doble talaga. Talagang halos pakiramdam mo hindi ka nakakapahinga. Pero Mm. iba talaga yung perspektibo kapag nakapahinga. Pagka nakapag-rest ka, iba yung pananaw. Malaki. Mm. Napansin ko Tama. din to sa iba-ibang mga conditions na nung kinaunselan natin. Ayun. Oo. Saka yung sinabi niya na paano siya lalakas, drained na siya. Oo. Ibig sabihin, yung focus ng draining niya is yung talagang yung kanyang time nandun na lang sa pag-aalaga. Mm-mm. Hindi hindi niya nabibigyan ng panahon kung paano yung sarili niya ay makapagpahinga. Kailangan niya yun. Oo. Oo. Dapat maging intentional siya dun eh. Baka hindi na nga siya nakakahinga eh. Pwede Oo. siyang mag-intentional deep breathing, ano? Bilang Mm. espasyo niya para sa kanyang Mm. sarili. Pag-meditate ng salita ng Diyos, yung papakinggan mo lang sa radyo o kaya sa internet, para lang mabigyan ka ng tibay ng loob. Minsan ako, ang ginagawa ko, pinapakinggan ko yung tunog ng ulan sa YouTube, meron ganun. Sound ng Okay, nature, oo. ulan lang, para lang Oo. makakapahinga. Yun. Kailangan talaga Ah, yun. oo.
Ako actually, kapag nag-caregiving din ako sa kapatid ko Oo. nung pandemic. Mm. 3 hours lang talaga yung tinutulog ko. Kaya I can identify sa kanya na, kaya ako sinabi na, kumusta yung tulog niya, no? Oo. Mahirap talaga. Kaya kailangan talaga maging intentional. Pero kung ang pera ay hindi problema, may mga available na mga home care Home care. centers. Kaya Mm. lang talagang merong kamahalan. Mm. Oo. Or meron Ngunit ding mga in-house caregiver, pwedeng pumunta. in-house caregiver, oo, napupunta. Pwede rin Mm. namang hindi stay-in. Oo. Oo. Pero meron din talagang cost yun. Oo. Pero talagang kailangan mong tutukan yung sarili mo Yeah. para dahil humihiyaw na doon sa tanong niya na paano siya magiging malakas. Oo. Drained na siya. Kailangan niya rin mag-day off. Kailangan niya rin maging ganun. Oo. Or hingi siyang tulong kung may Mm. mga kamag-anak sila sa compound. Kung nasa Mm. compound sila Mm. na pwede bang bantayan lang si Lola. Gano'n. Mm. Nakaligo na siya na ano, na-prepare ko na babantayan lang. Oo. Oo, yung Alam mo, mga gano'n. merong prinsipyo no na sa psychology, nakalimutan ko ng tawag, na sa umpisa, kapag una mong beses ginawa, hirap na hirap ka. Kahit anong task, kahit anong trabaho, ang Oo. hirap gawin sa umpisa. Tapos pagka nagpahinga ka, layo ka muna, magpahinga ka. Tapos gagawin mo uli yun. Pag gawa mo uli nun, mas matibay at mas magaling ka na. Parang mas madali na. Parang, ay, sisiw na to, ano na to, kayang-kaya na. Ito, nakita to sa mga estudyante. Sa umpisa, ang hirap na hirap sila mag-aral. Pero pagka binigyan mo ng break, binigyan mo ng school break, sem break, mga ganyan. Pagbalik na sa pag-aaral, madali na, nadadalian na kasi nasanay na. Meron ng mga Oo. strength na build up habang sila ay nagpahinga. Ang galing, ang talino ng Diyos talaga dahil Oo. mm. Eh, yung binabanggit mo, yung pagkalikha sa atin ng Diyos. Oo. Tapos ngayon ang mga scientists discover na yung nervous system natin na Oo. pwede nating kaibiganin. Totoo. Yan. Kailangan. Meron kasing function yun eh. Mm. Una, mag-survive. Ikalawa, rest and digest. Yes. So talagang kinakailangan magiging intentional sa, yung bigla, kukuha ka naman ng air. Take a deep Oo. breath. Pahinga. Oh, pahinga Tama talaga. ang ginawa ng Diyos, bigyan tayo ng pahinga. Hindi buong linggo trabaho ka. Ay, naranasan ko yan. Buong Mm. linggo, dire-diretso ako. Ganun, naranasan ko yan. Hindi maganda. Naku, kamuntikan na ako. Hindi, at saka mismong Diyos na nga ang nag-utos. Mm. Pero, Magpahinga ka. pero naisip ko rin, ano, ang AI, hindi nagpapahinga. Kaya hindi siya nag improve ng kanyang, although kaya niya mag-learn, kaya niya mag-aral, pero hindi siya Yeah. nag improve ng Yes. approach, hindi siya nag improve Oo. ng kanyang pananaw, perspektibo, wala, hindi siya nakaka-build up ng higher learning tulad ng moralidad, hindi niya maiisip yun. Mm-mm. Hindi katulad natin, tayo, ang gawa ng Diyos sa atin ay bigyan tayo ng pagkakahuminga. At pagka nakapahinga tayo, merong tibay na lumilitaw after the rest. Tapos meron May pang bagong, restoration. yeah, Part, part kasi ng creation ng Diyos is restoration. yeah, oo. Yun. Kaya ikaw magpahinga ka. Intentional kasi Mm. marerestore ka. At titibay Mm. ka pa sa lalo pa. Yes. Kahit pagka binalikan mo to, mapapansin mo, ay, parang mas madali ngayon. Nangyayari yun. Mm-mm. It happens. Ayun. Wow. Dami nating ano, ah, pick up dyan. Ako, sa inyo mga kapatid, mga kaagapay, tuloy-tuloy tayo dyan ha. Thank you sa inyo sa continuous nyo na pag-support sa atin. Kaya pabati sa inyo, sa mga kaibigan natin, si Rina, Mecca Bonita, si Tony Valderrama D. Hello, Ate Tony. Kamusta ka na? Tagal na natin din nakita. Ayun, yan. Si Tony D. At yung mga kasama natin na nakikinig abroad. Sila, hello ate, ang ating kapatid. Si, hello ate Citadel Guron dyan sa Turkey.
Kamusta ka na? Balita-balita. At alam ko nag-abroad ngayon si Ate Emma, kung nasaan ka man, kung saan ka nagpupunta. Ate Emma Tew, hello, kamusta po? And greetings sa ating mga kasama sa Guam, si Ate Vicky Dulcero, tsaka sa mga kasama natin sa Korea, Ate Alu Abendan, hello. Kasama naman natin sa Tokyo, Japan, si Mr. and Mrs. Ferdy and Ging Katabay. Hello, kamusta dyan sa Tokyo Baptist Church? Kasama din sila Malen and Karen Damian. Yan, sa Tokyo. Also, sa US, mga kasama natin, si Pastor Tito. Hello, Pastor Tito, kamusta? Falguera. At saka sa US din, sila Arnie Bersenio, si Ate Sarah Bersenio at ang anak nila diyan sa California. Ayan. Wow, ang dami natin mga taong kasama sa iba't ibang lugar. Baka may kilala ka ate na taga-abroad. Oh, sigurado. Si Pastor David Nichols, kung nakikinig ka man. Sasabihin ko sa kanya, binati mo siya. Oo, nasa Australia ba siya? Australia pa, no? Oo. Yes. Brisbane. Brisbane, yan. Brisbane, Australia. Hello, hello sa inyo. Siyempre sino pa ba? Si si nakalimutan ko. Pero Pastor John, kasama niya si John Townsend pa yun. Anyway, ayan. Well, ang galing-galing. Pero one more question siguro, a short one. Eto, sabi niya. We found na may ADHD ang bunso kong anak. Simula nung malaman yon ng mga kapatid ko at ng asawa ko, kapag nagiging makulit anak ko, lagi nilang nililabel na inaatake na naman ang batang yan ng ADHD. Masakit po sa akin bilang ina na titignan po nila ito as negative at hindi po makakatulong sa akin bilang ina at sa anak ko. Magkasama po kami sa isang compound kaya lagi talaga kami nagkakasalamuha. Paano ko po ito i-handle? Ayan na. Ito na Ayan na. yung tinatawag nating meron tayong nililabel na mga tao at stigma kung tawagin. Ini-stigmatize naman yung tawag naman. Pero alam mo, masarap yung kapag isang tao, kahit meron siyang pagkukulang sa isipan, meron siyang mental challenges, kailangan normal pa rin ang pagtrato sa kanya. At malaki ang naidudulot nun. Pero, Tama ate, ka doon. ikaw eksperto dito, ate Sally. Tama. Tama ka doon, ano? Kasi tinitingnan ko ang kawalan ng kaalaman, ng sapat na kaalaman. Kino-consider ko kasi kamangmangan, lalo na tungkol sa mental health. Mm-mm. No? Yung bang nag-ano lang sa sabi-sabi, sa haka-haka. So, ito yung talagang big challenge para matuto yung mga tao tungkol Mm-mm. sa harap sa mental Oo. health. Mm-mm. Parang sabihin natin, sa physical health ba pag sinabing may TB, ay may TB yan, may TB yan, o may cancer yan, may cancer yan. Mas compassionate sila, di ba? Oo, walang may And sasabing ganun. walang kaibahan yung mental health issues ng Mm-mm. isang tao. Dahil sabi nga nila, hindi kinakailangan na magkaroon ng, ah, anong tawag dito? Yung ibang pagtingin Oo. tungkol sa mga mental health challenges. Kaya nga, Oo. may ADHD yan without really knowing what is about Mm-mm. ADHD. Ako bilang nanay, pag sinabi rin na nililabel din yung anak ko na, ayan, kasi may ADHD yan. Siyempre, masasaktan ka kasi it comes to me as an insult. Oo. Isang Oo, insulto ang insulto. name calling. O Oo. kaya siya nasasaktan. At ang masakit pa nito, hindi mga kamag-anak, Mm-mm. minsan asawa yung nariringgan. Kaya siguro dun sa tanong niya kung paano niya i-handle, although hindi naging specific, sino ba i-handle niya, yung kalagayan ng anak niya, o yung mga tao na Mm-mm. masyadong indifferent, yung Mm-mm. sobra ng pang-iinsulto dun Mm-mm. sa kalagayan. Kasi naiinsulto din yung pagkananay niya eh. Mm-mm. Hindi lang, Mm-mm. hindi lang yung ah, dinadaanan ng anak Oo, niya oo.
na magpagka-ADHD, no? Mm. Oo. Tayo kasi sa kultura natin, ang ating ginagawa, meron tayong social control kung tawagin. Kinokontrol natin yung society. Gusto natin magkaroon ng, kaya may konsepto tayong pakikisama. Itong taong ito, kapag iba yung kanyang ugali, iba yung kanyang mga behavior at kanyang pagkilos, hindi siya nakikisama. Kaya ang isa sa mga ginagawa ng mga Pilipino ay nililabel yung tao. Ay, yan, hindi nakikisama yan. Ano yan? Ano yan? May sira. Ito, may ganito, may ganito. Ito, ganito, utak niya, ADHD to. Kaya ganon, parang ginagawa para pumantay. Parang paraan. Hindi mabuting paraan yun, ano? Hindi mabuting Oo. paraan para gawing pakisamahan at makisama yung tao ayon doon sa gusto natin dahil iinsultuhin natin sila. Hindi maganda. Pero Para merong din, sige, sige, tuloy. merong magandang aspeto sa Pilipino ng pagpapantay ng mga tao. At yun yung kapwa na konsepto ng kapwa, ng pagmamahal. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa sarili. Hindi mo insultuhin, yayakapin mo, bibigyan mo ng kalinga, tatanggapin. At yung tanggap na yon ay yung tumutulong sa pagbabago ng isang tao. Yun yung konsepto natin. Hindi masyadong na-develop kasi na ano eh. Anyway, Ate Sally, go ahead. Madali kasing mamintas ang Pilipino eh. Oo, madaling pumintas. Oo. Hanapin yung mali, hanapin Mm-mm. yung abnormal o hindi normal, no? Mm-mm. So, talagang malaki pang panahon, malaki pang mga hakbangin kung papaano ang mga tao ay matuto na mas lalo yung compassion nila sa Yes. mga tao na nakikita nila na mas hindi lumelebel para sa kanila. Kasi ang sukatan nila, sarili nilang Oo. ruler eh. Pag Oo. hindi doon pumasa, ay, ano na, meron ng label sa kanila. Pag di kita gusto, ayaw ko sa'yo. Oo, so paano niya i-handle? Paano niya i-handle? Mm-mm. Wag siyang mawala ng pag-asa kasi marami ng help para sa mga merong ADHD Oo. at marami ding progreso. Yes. Oo. So siguro tutukan niya yung kalalagayan ng anak niya nang hindi muna binibigyan ng atensyon yung mga sakit Mm-mm. nung insulto na naririnig niya. I-ano niya muna, i i-focus niya muna sa anak niya. Tapos, at Yes. saka niya bigyang pansin yung ano ba tong nararamdaman ko? Mm-mm. Kasama din ba ako dun sa pang-iinsulto na yon? Yung dahil may nagawa ba ako bilang nanay? Mm-mm. Maganda rin tutukan niya yon na hindi niya kasalanan. Mm-mm. Dapat, Dahil binigay niya yung kanyang mm-mm. panahon at uri Mm-mm. ng pag-aalaga Yeah. para doon sa kanyang anak. Mm-mm. Tsaka yung ganitong mga kalalagayan, ano Mm-mm. to din inherited eh. Kumbaga sa nasa angkan. Mm-mm. Pero, Oo. I think it would be good na buong pamilya, buong angkan, yung mga involved na nagle-label, dapat malaman din nila yung mga tungkol dito. So, balikan natin yan, puntahan natin yung paraan na yan, at dito sa broadcast natin, ipapa-educate natin din sa mga kasama. Kaya hilahin nyo yung inyong mga kamag-anakan dyan para marinig ito dahil malaking bagay at makakatulong sa inyo yung malaman ang tungkol sa ADHD upang nagkasanoon ay magsama-sama at magkatulungan ng pamilya sa pagpapa-improve ng kalagayan. At I tell you, pagka merong isang tao na merong problema sa pag-iisip sa bahay, nagiging close, mas lalong nagiging matibay ang relation. Oo. Balikan mas natin yan, Ate Sally. Pero, mas bumubuo ng suporta. Suporta, oo. Balikan natin, Ate Sally, dahil medyo magbe-break muna tayo. Dito sa Heartline, babalik kami. Don't go away, we'll be right back. Stay tuned dito sa Heartline Friday night. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Kapayapaan ng Diyos ang sumaating lahat.
Pastor Melchor Magsino po, at samahan niyo po ko sa isang makabayang pananalangin. Aming Diyos, aming Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat, kayo po na lumikha ng langit at lupa at nagligtas sa amin sa lahat na gawa ng masama. Purihin at dakilain po ang banal mong pangalan. Kami po ay patuloy na nagpapakumbaba at nagkakaisa po sa pagkakataong ito upang idulog po sa inyo, dakilang Diyos, sa pamagitan ng isang makabayang pananalangin, ang pagbangon ng ekonomiya ng aming pong minamahal na bayan. Gabayan at biyayaan mo nawa ng karunungan, Panginoon, ang mga pamunuan po namin upang dakilang Diyos ay pagtuunan ng pangsin ang kahalagahan ng pagbangon ng ekonomiya ng aming bayan. Ganon din po sapat na trabaho sa mga lalo't sa nawalan po ng trabaho, Panginoon. Lord, na sila po ay magkaroon ng mga pagkakakitaan, Panginoon, at stable na presyo ng produktong petrolyo at tulong para sa mga naghihirap na pamilya. Panginoon, nalalaman po namin na ikaw ay nangako, Lord, sapat ang biyaya mo sa lahat po ng aming pangangailangan. Kaya patuloy naming ipinapamanhik na may kapakumbabaan ang provision mo, Panginoon, lalong higit doon sa mga nawalan ng kabuhayan. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam po namin maiksimang panalangin, pagpapaabot ng pamanhik at pasasalamat. Alam po namin lagi ka nakatunghay sa trono ng kahabagan mo sa kalangitan. Maraming salamat po at ipinagpapasalamat na po namin, Panginoon, ang patuloy na pamagitan mo sa mga kahilingan ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalang banal ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala sa kanyang 76 na taong pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mindanao, 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, your positive choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radyo Gandingan, Cotabato City. Sa Visayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City. Sa Luzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Thank you mga kaibigan, mga kaagapay, at nandito tayo tuloy-tuloy pa rin dito sa Heartline Friday Night. Nangangalahati na tayo. Kaya welcome sa inyo na hinila ang inyong upuan para mapakinggan itong parte na ito. Talagang we are so happy you're with us. Kanina, nabanggit namin na imbitahin nyo na yung mga tao tungkol sa na nagiging curious o may kailangan tungkol sa ADHD. Kasi dapat ma-inform ang lahat ng mga tao tungkol sa kung paano makitungo sa mga taong mayroong problema sa kani-kaniyang mga pag-uugali, isipan, at paano natin tutugunan yun. Andito tayo, kasama pa rin si Ate Sally Ladignon. Okay? So, Ate Sally, yun nga. Paano ba ang tamang pananaw dapat since nakikinig dito yung community? Ano yung community? Ano dapat maging trato natin sa ating mga may problema, may mental challenges kung tawagin natin. Ano? Ayan. How
How should we, ano yung tamang attitude natin sa mga taong may mental challenges? Unang-una, hindi natin ito, yung bang, i, a, a- ano, Ayaw hindi natin nga insultuhin, di ma-stigmatize. ba? Oo. Ayaw Oo, natin wag, insultuhin. oo, wag i-insultuhin. At the same time, kung mayroong pinagdadaanan na ganito, lalo na kasi ang ADHD parang pangbata o tsaka sa matanda rin, ano, ay yung full na pangunawa. Tingnan yung sarili, bakit siya naaapektuhan nung ano na yon. Ang observation dito, hindi lang dun sa taong may ganong challenges, Yes. kundi ikaw mismo na nakakapansin dito at maging konektado ka sa sarili mo kung bakit ganito ang epekto sa'yo. Ah, Kasi ganun yun di ba? so, Oo, kung bakit kunwari, naapektuhan ka? pag Oo. kami nakita akong tao, wari ako, ordinaryong tao, nakita ko ang isang tao may kapansanan, mayroong mental health issue. Ako'y nagalit. So, dapat pansinin ko, bakit ako nagagalit? Ganon? Yes, Ba't ako nagagalit? oo. Kung ako naman San ga- parang, kunwari ako naman sumama loob, nagtampo. Ako'y nagtampo doon sa taong yon. So, dapat itanong ko, bakit ako nagtatampo? Ganon. Tama yun. Kasi yun yung part na feel mo yung emotion mo. Oo. Ba't kailangan Dinadama gawin yun? mo. Kailangan mong gawin kasi kailangan magkaroon ng clarity. Bakit napukaw yung ganong damdamin? Baka trigger. Kasi sa Oo. ADHD, minsan yan, bigla sisigaw, nag-iingay. Merong mga behavior, no? Oo. Mga behavior na di mo makontrol, yung Oo. mga ganon. Mahalagang mahalaga mahalaga na talagang tututukan yung sarili. Ano ang nakapukaw sa akin dahil sa ganong behavior nitong batang to? Oo. Ayun. So, Mm. ibig sabihin, kapag kunwari, nainis ako doon sa batang ganon, siguro dahil sa loob ko, hindi ako mahusay sa pag-handle ng aking emosyon. Kapag ganon. Kapag mayroong Isang, nakakapikon na bagay, ako'y napipikon pa rin dahil pinipikon ako, edi napipikon ako. Siguro, ganun ang prinsipyo ko. Pero may mga tao na kahit nakakapikon, hindi naman napipikon, kalmado lang. Ba't ganun? Ba't Tama. sila kaya? Ba't sila ako hindi? Parang ganun. Oo. Parang may invitation kasi to na kumustahin paano ka nagre-regulate ng Ah, emosyon mo. ayun. Oo. Kaya napakabilis para sa mga tao na mag-act out. Kaya Oo. sila nagle-label, tinatawag na, Oo. ayan na naman dahil may ADHD yan. Hindi nila na-handle. Oo. So, Hindi ibig nila sabihin, dinama. Oo. kunwari, nagalit ako. Pero sa loob-loob ko, pwedeng sabihin, pwede namang hindi ako magalit. Bakit ako nagagalit? At kung pwede akong hindi magalit, ba't hindi ko magawa? Di ba? Yan, sinabi mo yung galit, no? Kaya tayo nagre-react sa galit natin kasi there is an offense. Kailangan Oo. pag-isipan, kaya ba ako nagalit dahil dun sa sinabi? O dahil dun sa itsura nung nagsabi? Oo. Kung paano sinabi. O So, baka yung, kailangan yun kasi nakikita yung weakness natin. Pagka kunwari, nag-handle ka ng ADHD, lilitaw yung weakness mo. Hindi ko kaya to. lilitaw. Hindi ako ganito nung bata ako. Parang gano'n. Hindi naman ako ganito noon Bakit ganito ang binigay sa akin? Bakit gano'n? At mayroong mga parang ganong weakness na mararamdaman ng isang tao. At magkakaroon ka ng parang, kung hindi inis sa sarili, baka masyadong self-pity, o baka gusto mo na lang lumayo, umalis. Gano'n. Lalo ka Yes. na-stress. Or, mang-insulto, no? O mang-insulto na lang. Mang-insulto. So, Kasi kinakailangan kasi natin din pagka meron tayong mga triggers o mga kinakaharap na challenges, yung bang skills development in terms of behavior at saka oh, pananalita. ayun. Oo. So, So, kailangan parang pala, oo, invitation sa atin, ano ang kailangan kong i-develop mm sa kailangan, sarili ko? ayun, kailangan pala bukas Mhm. tayo sa posibilidad na pwede namang
maging maayos at matino ang reaksyon natin. Tama ka doon, oo. Pero ba't di ko magawa? Parang ganon. Kailangan ko magawa ng paraan. Oo, kasi hindi pinag-aaralan. Hindi binibigyan ng tutok. Bakit kaya ako ganito pagka ganito yung sitwasyon? Yan. Bakit ganito ko siya hinaharap? Oo. Bakit pagiging aware lang na hindi hindi kinakailangan na yung tao na to ang siyang magiging punto ng magiging behavior ko. Maganda. Kuwari, bakit ako nagagalit? Kung pwede ko namang unawain. Bakit ako naghihinam? Kaya. Challenging din yung makaunawa. Oo. Siguro kasi mas madali magalit kaysa sa unawa. Pero hindi, karamihan kasi hindi reflective. Oo. At the same time, ina-act out yung kanilang emosyon. Ayun. Yun yung nasa TV eh. May ano pa yan. May drama pa yan. Dun. Gano'n yan. Parang may close-up pa ng mukha. Ano yung tsura ng kanyang... Tsaka pagka lalaliman mo talaga, yung owning of responsibility dun sa kanyang nararamdaman. Oo. Maganda nga kung magkakaroon ng ganong episode, how to understand emotion na nagtatranslate sa behavior. May nadama yun kaya ng insulto. Yung minadama kaya ng insulto. Pero kailangan bukas tayo na, kunwari, nagalit tayo, pero pwede namang hindi magalit, pwede namang maging malumanay, kailangan ma-practice yun. Hindi tayo na-train sa ganun no? Walang ganung training sa school. Wala, no? Walang ganung training sa school. Di ba sabi sa James, in your anger, do not sin. Ibig sabihin, hindi bawal magalit. Kundi, wag lang magkakasala. Usually, pagka nagalit na, nauna na yung makagante. Hostile na, di sin na kaagad yun, di ba? Ayun. O makakaagapay. Sabi nga may study yung anger stays as an emotion. No? Stays for mga 20 minutes to 30 minutes. Kaya kailangan talagang tutukan how to deal with anger. Ayan, maganda yan. Yung anger kasi, nawawala, humuhupa yan habang tumatagal. Pero merong mga iba na pinatatagal talaga ng sadya. Sadyang pinatatagal. Wag ganon, Kasi lalo na kung haharap tayo sa mga taong merong mental health challenges. Yes. Kailangan mas mauna yung pag-unawa at pagkalinga kaysa yung sasama ng loob o yung galit. Alam mo, minsan sumakay ako ng elevator sa isang mall. May dumating, doon sa elevator, di siksikan kayo. May pumasok na nakisiksik din na parang yung ugali niya, hindi mo mapapansin kung hindi ka eksperyensado. Pakiramdam mo, para siyang lasing at parang addict. Pero, nung nakita ko siya, hindi naman talaga yun yung impression na nakita ko kasi eksperyensado tayo. Nakita ko na meron siyang mentally challenged na sitwasyon. So, yung galaw niya parang kilos, parang clumsy, parang hindi nararamdaman na may tao sa paligid niya na parang makadumog, ganun lang. Parang ngayon, may isa na hindi niya alam, hindi niya napansin, siguro hindi siya eksperyensado. Ang sabi niya, bakit pinapapasok ang lasing dito? Ganun, ang lakas ng boses niya. Ang lakas ng boses niya, sobrang lakas ng boses niya. Hindi niya napansin, nakatingin na sa kanya lahat ng tao. Bakit pinapapasok dito ang lasing? At hindi na, yung isa naman, yung pumasok na gumitis, hindi napansin niyo. Buti na lang, hindi. Ganon. So sabi ko, tapos nung lumabas ako yung elevator, doon na napansin na lahat na meron talagang kilos yung bata, yung tao, na hindi normal. So alam nilang hindi lasing. Napansin nila, hindi naman lasing talaga. Hindi rin naman talaga ganun. Ibig sabihin, meron sigurong pagka-ADHD nga. Ganun. Hindi siya nakakapansin ng mga kapaligid niya. Hindi na nararamdaman yung mga taong na andyan.
Parang ang iniisip niya lang, kung ano yung nasa isip niya, doon lang siya nakafocus talaga. Wala siyang, hindi niya nararamdaman. O parang ang itsura niya, parang walang pake. Pero matututunan ng ADHD yun eh. Yung makialam, Mm-mm. magkaroon ng pake doon sa paligid niya. Natututunan yun, hindi sa pamagitan ng galit, hindi sa pamagitan ng kalinga. Doon natin, Mm-mm. ito, Mm-mm. inaaral to talaga. Pero kailangan siguro, Tinuturoan din sila kasi ng skills eh. oo, Talagang ah, paano ba i-handle yung sarili mo mismo na caregiver ka nung isang may ADHD at saka yung ADHD mismo. ayan, oo. Ayun. At ang laki ng naidudulot talaga sa atin. Nababago tayo kapag meron tayong kasama sa bahay na mentally challenged. Nababago tayo. Pakiramdam natin parang hirap na hirap. Pero makikita nyo, iba yung relationships ng pamilya na mayroong ganitong challenge. Mas close sila, matibay sila sa bawat isa. Nagtutulungan talaga sila. Mm-mm. Grabe. Lalo na kung may tulong silang natatanggap sa isang profesional na Yan. nakakapagpaliwanag. Ayun. Mm-mm. Nako, ate, kung sakaling may ganun, ha? Kaya mo bang mag-handle ng ganito? Although, alam ko marami din mga taong capable dyan. And Oo. ako, tuloy-tuloy Meron, kong inaaral to para maging capable tayo mag-handle ng ganun. actually, hindi ko na, kahit na ano yung case, hinahandle ko naman kasi meron tayong part ng ating practice, yung referral. Yes. Oo. So, Mm. part ng counseling process natin yung na-i-refer sila sa tamang makakatulong. Oo, ayun. Oo. I see. Okay. Ay, magandang tanong yan. Kung sino man sa inyo, ang mga psychologists, mag-email lang po kayo sa akin o kaya mag-message kayo sa akin sa ating kahit yan sa Facebook, kahit dito sa Facebook ko sa Pilo Laharca o kaya sa Coach Philo. Yan, pwede kayong mag-message sa Facebook. I-share nyo lang i-direct message nyo na lang ako para private. I-direct message nyo ako kung kayo ay Christian at kayo ay psychologist para meron tayong set of Network. network Ayan. para makapag referral kung kailangan. Mga kaibigan, mga kapatid, okay? Yan. Oh, ay ang sarap ng discussion na to. One time pag-aralan natin yung tungkol sa ADHD. Kaya mga Mm-mm. kaagapay, pabati sa inyo kay Faizon Sarzuela, Faizon Hernandez, Jane Lee. Ay, Ma'am Jane Lee. Hi, Si Jane. Maria, si Ma'am Jane Lee sa PhilAc. Maria PICC. Martinez Aranas, RV Reyes, Burns Chombian, Belen Chua, Rose Argamosa, Orlando Lustre, Raymond Ladao, Geraldine De La Cruz, Del Destinations, Ana Lea, Edbel Almencion, Marilyn Pagigyan, Judith Laureta, Mila Cabuloy, Lilian Manuel, Rosebel Qatar, Lilibet Sikat, Marinel Gomez, Isaias 14, Edelberto Laberinto. Hello, magandang gabi sa inyo. Happy listening. Sa inyo rin kay Cyril Maturingan, Ate Tere, at si Ayan, thank you very much. Thank you sa inyong lahat. Ay, nako. Kung sakaling kailangan nyo rin ng counseling, ng professional na mag-deal ng inyong mga problema, meron din ho sa philact.org, ang Philippine Association for Christian Counselors, ay nagko-conduct ng counseling for minimal fee dyan sa philact.org. That is philacc.org. philacc.org. Ayan, puntahan niyo po ang website para makapag-avail kayo ng ganon. Siyempre si Ate Sally, mamaya tatanungin ko rin kayo ulit. Pero sige, ngayon na. Para sa ganitong cases, sa mga trauma, Ate Sally, kayo ay pwede makontak muli sa 0917-848-8635 or sa Messenger, Sally Labignon. Ayan, Messenger. Ayan, thank you. Ito pa isang question ng ating listener. Sabi niya, bata pa lang po ako ay pakiramdam ko di ako welcome sa family namin, lalo na sa nanay at tatay ko. Kaya po lola ko ang nagpalaki sa akin. Pero pinagtapos naman po ako sa pag-aaral ng parents ko. Hanggang sa mamatay na po si tatay. Gusto ko na po silang patawarin pero wala po akong natatanggap na sorry sa kanila. Pero soft na po ang treatment sa akin ni nanay. Ay buti naman.
Ano po ang dapat mong gawin? Nag-soften na rin. Siguro naramdaman na rin na hindi dapat maging ganun. Ano? Oo. So talaga namang mahirap na yung yung hindi ka lumaki sa magulang mo, may ibang nag-alaga sa iyo. Sabi nga, laki sa lola. So nandun yung longing actually eh. Nandun yung longing niya na sana nandito yung mga magulang ko habang lumalaki ko. Pero na-recognize naman niya na pinag-aral siya ng magulang niya. So may kinikim-kim siya Mm. na tampo, siguro tampo kasi yung feeling of rejection, yung feeling Mm. na hindi ka welcome sa Oo. sarili mong pamilya, malaking dalahin yun sa isipan eh. Mm. Kaya, pero yung kahandaan niya na magpatawad, Oo. nandoon. Pero, Maaring nakakapag-isip siya, no, na oo. naging magulang din naman kasi nag-provide, no. Siguro Mm. yun lang attachment, Yung yung attachment. Kailangan, yung attachment. kailangan ba talagang mag-sorry bago patawarin ng isang tao? Paano yung Oh, yun katulad din. nun? Yung tatay namatay Oh. na, makakapag-sorry pa ba yung patay? Tsaka, Mm-mm. hindi ba, minsan, di ba, parang dapat bukas tayo sa posibilidad na nagbabago din ng tao, nag-sorry man o hindi. Ano ba? Ano ba tama doon, Ate Sally? Sa ano, no, sa kung paano ko tinitingnan kasi yung forgiveness. Mm. Commandment kasi siya eh. Yes. Commandment siya ni God dahil siya din buong pusong nagpatawad sa atin, di ba? Kaya nga siya nagsakripisyo sa krus. Na kahit na Yes. ano yung ginawa natin, Mm-mm. hindi man tayo humihingi ng patawad, nandun na yung availability ng forgiveness. Mm. Meron kasing meron kasing tatlong bagay na dapat na tandaan tungkol sa forgiveness. Mm-mm. Yeah. Tama Sige. ka doon, Yun. hindi kinakailangan na mag-sorry bago yung taong naka-offend. Mm-mm. Pwede tayo magpatawad kahit hindi natin nadidinig yung kanilang sorry. Mm-mm. Kasi yung forgiveness may tatlong releases. Pag nag-forgive tayo, may nire-release tayong tatlo. Kung buhay pa yung tao, no? Kung buhay pa yung tao, nire-release unang-una yung tao na dapat patawarin. Nire-release siya sa Diyos. Panginoon, ibinibigay ko po sa inyo ang tao na ito sapagkat ikaw ang nakakaalam kung sino yung tao na to at bakit nakagawa siya ng ganong mga Oh, bagay. oh. So, ibig sabihin, inialis mo yung epekto ng tao sa iyo. Ibibigay mo siya Ano? sa Diyos, no? Pagmamahal yun, uri yun ng pagmamahal eh. Mm-mm. Second release sa forgiveness, lahat po ng aking negatibong nararamdaman tungkol dito sa tao na to, lahat po ng sentiment ko, galit ko, lahat-lahat ng to, Panginoon, nire-release ko rin sa iyo. Naalis ko na rin. Naalis ko na rin po Hindi ko at na tulungan mo ikikimkim. ko dito. Ayun. Ayoko pong baon to. Oo, Kumbaga oo, sa oo, ano. oo. At kung buhay nga yung tao, pinakamahirap, no? Bakit mahirap ang mag-forgive? Nire-release ko rin po ang blessing ko sa tao na to. I-bless mo yung tao. Na ibe-bless mo rin yung tao. So, napakalaking desisyon. Kasi forgiveness is a decision. Mm. At para ma-release mo yung tatlong mga bagay na yun, mga factors na Mm. yun, So, diyan sa talagang dinesisyonan mo sa sarili mo. diyan sa mga sinabi mo, ito yung initiatibong personal. Hindi yung nag-antay ka, yung nag-aabang ka na mag-sorry. So, Oo. ikaw Oo. na nag-umpisa sa sayo, hindi mo na inantay yung pagsasorry ng tao. Wow. Mas effective nga yata. Hindi na. Oo. Kaya, biro mo yun, inaalis mo yung hawak sa'yo ng tao na ito. Na sometimes, nakakatulog na yung tao na yun, ikaw gising pa. Isip ka pa ng isip tungkol doon sa tao na yun. Pero Oo. mahimbing na yung tao. Oo. No? Ah. These three releases is somehow freedom, an Mm-mm. expression of free. You want to get free. Mm. Mm. Review nga ulit. Yung tatlong release ay, una,
ihabilin sa Panginoon I-release mo yung tao na yon sa Panginoon. ang taong yon ay ibigay mo sa Panginoon, ang Panginoon Panginoon. bahala sa kanya. Oo. Ikalawa, tapos, ikalawang release all your sentiments. oo, yung Release all your nararamdaman mo, negative emotions. lahat ng negatibong nararamdaman mo, pakawalan mo na. Pabayaan Pakawalan mo wag mo nang na. wag mo nang Oo. Huwag ikimkim. mo na itago. Huwag mo na Oo. pabahayin sa sarili mo, sa Ayun. katawan mo. Ayun. Tapos, kung buhay pa yung tao, release blessing. Release blessing. I-bless mo yung tao. Ayun. I-bless mo Oo, yung kasi tao. unang-una, kailangan Pagtimpla niya mo ng ng kape. blessing ng kailangan niya ng blessing ng Panginoon upang din niya, malaman din niya yung mga Oo. offenses na ginawa niya. Parang nasa Bible yan, ha? Sabi sa Bible, kung may taong gumawa ng masama sa'yo, balikan mo at saulian mo, bagantihan mo ng kabutihan. Sa paggawa noon, para kang naglalagay ng uling sa ibabaw ng kanyang ulo. Parang, gantihan mo nga ng kabutihan talaga. Alam mo, ito yung picture ng forgiveness na ginawa ni Joseph. Paano? Ito, yung nirelease niya yung mga kapatid niya Si sa Joseph, Diyos, no? anak ni Si Jacob. Joseph, oo, sa Old Testament. Ayun, oo. Nirelease niya rin yung mga sama niya ng loob. Oo. Actually, hindi lang mga kapatid niya ang nagkasala sa kanya, maging yung mga taong binenta siya, di ba? Oo. Tapos, Yung pinagbintangan siya. ipinakulong siya, oo. Oo. So, ito yung naging proseso ni Joseph. Di ba binless niya rin yung mga kapatid niya, binigyan niya pa nga no magkaroon ng famine, Oo. taggutom. Biro mo yung mga pinadala niyang mga dami ng pagkain, dami ng tulong. Oo. That's the release of blessing Amen. na Amen. pinakita ni Joseph posible. Kaya Ayan. pwede natin itong gawin at subukan. No? At subukan na, ay, ito pala yung kung paano mag-forgive. Mabe-bless din ako. Oo. Yeah. Amen. Ay, ang sarap. Ang sarap. Ayun. Wow. Mga kaagapay, ang dami nating napulot doon, ha. Tandaan yung tatlong release. I-release mo yung tao sa Panginoon. I-release mo ang iyong mga sentimiento, mga nararamdaman. At i-release mo ang blessing. Kasi, totoo, kapag masyado kang nakikimkim ng galit, hindi ka na nakaka-bless. Hindi ba bless? Tsaka naiisip mo yung sana may mangyari sa kanya, yung mga ganun, ano. So, Ganon. so, so the real forgiveness is about releasing those three. Mm. Yan, okay. Alright. Ito naman siguro, ito na yung last question natin. Ito yung isang listener natin, sabi niya, isa po akong OFW. Bukod sa homesick, lagi ko pong nararamdaman ang bigat at pagod dahil sa mga problema sa family ko na nasa Pilipinas. Mm-hmm. Na ako pa rin po ang sumasalo, gaya ng loans ng parents ko, pag-aaral ng kapatid ko, bills sa bahay. Hindi naman po ako nagrereklamo, pero nakakapagod din po pala ang I have no choice kundi tulungan sila. Na-detect po dito sa London na may medical condition ako. Pero hindi ko po masabi sa family ko dahil mag-aalala sila. Please help me. Paano po magiging malakas? Ako. Mga No? kaagapay, alam ko meron sa inyo ganyan ang sitwasyon. Nasa malayo, pagod na pagod, meron ng nararamdaman pero hindi pa rin masabi. Pero nabibigatan din sa mga tao sa bahay. Pero mga kapatid, ay nako, maraming pwedeng gawin dyan at alam nating magagawa ng tugon. Sige, pag-usapan natin to. Ate Sally, malayo siya. Habang pinakikinggan ko nga, nabibigatan na ako. Oo nga. Tayo nga, andito na nga tayo, nabibigatan na tayo. Alam ko may ibang Oo. mga tao nagtatrabaho kahit andito pa lang sa Pilipinas. Nabibigatan din doon sa dami ng mga bills. Pero alam mo talaga, minsan alam mo itong hirap ng buhay na ito, itong pataas na pataas na mabilihin, yung mga hirap ng mga obligasyon sa bahay. Minsan pakiramdam ko, parang ito na nga, end times na nga talaga. Minsan ganito na ba talaga kawalang puso ang mga tao ngayon? Na para bang
walang habas sa pagpapataas ng presyo. Talagang, Mhm. alam mo yun, na ramdam ko to. Yung nakita ko ngayon, yung panahon na pantay ang presyo ng saging sa mangga. Pero alam mo dati na, nabibili ko yung saging 40 lang. Yung mangga, nasa 80 noon. Ngayon, 100 na pareho. Ganun. Yung mangga, medyo malapit ng mabulok, ganun. Pero nakakasama ng loob. Tapos minsan, umain sa restaurant. Dati, 10 piso lang yung fried egg. Ngayon, 18 pesos na. Sabi ko, ganito ba talaga ngayon? Parang Mhm. nagdagdag lang ako ng fried egg. Tanggal na kagad yung mga 20 pesos na kagad. Ayun, sabi ko, baka tubig na lang ang ordering ko. Ayun. Oo. Maraming Ano, mabigat sa buhay. yes, oo. Lalo na to, no, OFW, nag-iisa Oo. siya, malayo siya sa pamilya. Oo. Maaring single to, no? Kasi ma-assume natin single siya. Oo. Kasi nakatutok yung kanyang pagtulong dun sa pamilya niyang Pamilya sa origin, kapatid. oo. Pamilya, Loans. magulang, Mm. pag-aaral ng kapatid, tsaka mga bills sa bahay. Oo. So, talagang dinedicate niya yung sarili niya na para matulungan talaga at maiangat yung kalalagayan ng kanyang pamilya. Pero Yan. mainam din siguro, no? Mainam din. Ito nga, naisaboses niya eh. Isang malaking bagay na yon. Yan. Salamat sa Naisaboses sabi niya niya. yung kabigatan at Oo. pagod, no? Na hindi niya masabi ng diretso sa pamilya niya kasi ayaw niyang mag-alala sa Alala. kanya. Okay lang, para maiwan yung impresyon na okay lang siya. Mm. Oo, pero meron siyang medical condition eh. I think isa tong dapat nabigyan ng nabigyan niya ng atensyon yung sarili niya. So paano dapat Dahil niya do gawin? Dapat ba niyang sabihin o sa pamilya niya? para magluwag yung kalooban niya, dapat niyang sabihin. Pero Mm. parang gusto ko ring bigyan niya ng focus. Ano yung kind of relationship na meron siya at the moment? Oo. Oo. Kasi para yung mga tao din sa nakikinig na merong tatlong direksyon kasi ang relasyon. Tatlong direksyon ng Ginagamit, relasyon. oo, ang Ah, ginagamit ko kasi na simbolo diyan, triangle. triangle. Oo, para magkaroon ng ng balanse na hindi lang nakatutok sa isa. Una, yung vertical natin, which is the spiritual direction. Oo. Sometimes nakakalimutan ng tao na sa pagod at sa bigat ng dala niya, saan siya dapat kumukuha? O, Na, yung source niya dapat oo. malaman. Kaya Eh, kaya ko eh, 'to nabanggit, no? dapat yung mag-anak ganun din. Na hindi puro pera ang inaasahan dun sa kanilang Tama ka, pagbabago. no? Dapat Tama may ka. Kasi spiritual side na umaasa din sila na kahit walang pera, kahit walang abot, meron pa rin tama Panginoon. ka. Tama ka doon, no? Kasi kahit tayo dapat laging naa-assess natin Mm. yung spiritual direction, which is the vertical, Yes? tapos yung social. So, More on social na siya eh. Patungo dun sa pamilya. mm, Social direction. Meron siya nun. sa mga tao. Pero, yung towards himself, kung lalaki ito o toward herself kung babae, dahil malinaw na malinaw dun sa Mark 12:30 to 31. Para maging healthy ang ating mga relasyon, no? Mm-mm. Love the Lord your God with all your Your heart, heart. with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Biro mo yun, pagod na siya. Pero saan siya humuhugot? Oo. Oo. Tapos, second pa lang yun. Greatest commandment nga yun. Second yung love others as yourself. Mm-mm. Hindi nakakalimutan yung sarili. Mm-mm. Kapag ka nandoon, laging ina-assess natin yung three direction of our relationship. Hindi natin makakalimutan na tutukan, una ang Diyos, Mm-mm. pangalawa yung others at sarili. Oo, others at sarili.
Ito, yun, kasi nalungkot ako nung sabi niya na ayaw niya ipaalam. Mm. Ibig sabihin, siniset aside niya yung sarili niya. Parang, Samantalang mas maganda kung may nakakaalam mm. at nakakakumusta sa kanya. Oo Baka nga. nakukumusta, o kumusta na, hindi ka na nakakapagpadala. Marami tayong bayarin. Mainam Eh, yung genuine na kumusta, anak, kumusta ka na dyan? pero alam mo maganda Kuya, yun. kumusta ka? Maganda yun kasi Oo. kapag kunwari, naisabi mo yung hinaing, yung ikaw, meron kang sakit. Pagka nasabi mong ganun, doon pa lang magsisimula na mag-isip yung kamag-anak mo ng alternatibong paraan para naman hindi ka mabigatan. Malay mo, gusto rin naman talaga nila na huwag ka mabigatan. Ah, Tama ka doon, kaya lang oo. madalas, umaasa ang mga tao doon sa mas nakakagaan. Yung mga taong nabibigatan, umaasa sa mas nakakagaan. Pero mali yun dahil hindi naman laging nakakagaan yun. Hindi naman laging walang bigat. Meron ding kabigatan sa ibang tao. Alam natin Pilipino yun, nase-sense natin yun eh. At yun nga, kapag naisabi mo, mase-sense ng maigi. Malinaw. Kasi minsan pinuportray natin na kaya ko to. Ayokong bigyan sila ng burden, no? Mm-mm. Pero mukhang false ano yun eh. May messianic ano, Messianic spirit complex, na. parang ikaw yung Oo, tagapagligtas ng lahat. oo, Hindi naman ganun. oo, oo. Pero kailangan mong maging makatotohanan kung ano yung pangangailangan mo. May pangangailangan siya eh. Oo. Oo, kaya niya nadadama, nag-iisa siya doon sa Oo. kanyang dinadala. Hmm. Oo. Kaya Baka sana nahihiya rin siyang sabihin. oo, wag kang mahiya Mm. kasi kung sila'y humingi tulong sa'yo, bilang kamag-anak, hingi ka rin ng tulong sa kanila. Suportahan, kumbaga, maganda yun. Oo. Para saan ang pamilya? Di ba? Para saan ang pamilya kung sinosolo mo siya? Oo, oo nga naman. Oo nga naman. Oo. Wag mo suluhin ang problema. Kaya sa mga pagkakataong ganito, kailangan matuto tayong tumingala sa Panginoon para magkaroon tayong tibay ng loob na gawin ko ano yung nararapat para sa lahat. Ate Sally, bago tayo magtapos, ipag-pray po natin ang ating mga kaibigan. Short prayer lang po para sa ating mga listeners. Go ahead. Oo. Aming Ama sa langit, ibinigay mo ang iyong anak na siyang nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa amin. Opo. Sapagkat dinala niya yung kabigatan na dapat kami ang may dala. Ngunit kailangan din pong matutunan ng bawat isa. Nakilalanin siya, napaniwalaan siya, na siya ang Diyos ng pag-asa. Mm-hmm. Ang Diyos na nakakaunawa, ang Diyos na pwedeng lapitan, at ang Diyos na pwedeng hinga ng tulong. Ang kalakihan ng Diyos ay walang kumpara sa nadadama naming kalakihan ng problema. Ngunit Panginoon, Ikaw ang nagsabi, tumawag sa iyo at pagagaanin ang anumang bigat na nararamdaman. Wala pong exempted sa mga kabigatan at problema ng mundo. Ngunit ang tanging kasagutan ay yumabong ang pananampalataya sa isang Diyos na kaya ang lahat. Yes. Salamat po, Panginoon. Itinatalaga at inihahabilin po namin sa iyo ang mga tagapakinig na ito na nagsabi ng kanilang mga problema at kabigatan. Sa pangalan mo, O Jesus, na siyang nagbibigay pag-asa. Amen. Amen. Thank you very much, Ate Sally. Short pero very inspiring. At hindi malilimutan yung 3 forgiveness. Yung i-review natin para maalala natin mga kaagapay. Yung una, ang pagpapatawad kailangan i-release. Palayain o ibigay mo na ang taong yon sa Panginoon. Alam ng Diyos ang gagawin sa kanya. Alam ng Diyos yung mabuting idudulot sa kanya. Ikalawa, i-release
ang iyong mga sama ng loob, mga sentimiento mo, i-release mo. Hindi mo kailangang itago yun. Hindi mo kailangan dalhin yan sa hukay. Ayan. Ayan. At ikatlo, i-release mo ang blessing. I-bless mo yung tao. Siguro pagtimpla mo ng kape, ng pagkain. Bigyan mo pa rin regalo sa Christmas, sa birthday, ganyan. Oo. Panalangin mo siya. Ganun. Tao pa rin yun, kahit na ano pa man yun. Huwag tayong mapipikon sa mga taong hindi natin katulad mag-isip, hindi natin katulad mag-behave. Huwag tayong mapipikon sa mga taong. At eto pa, na... Naisip ko tuloy, Pilo. Paano kung tayo nangangailangan ng patawad? Tayo yung pinapatawad. Di ba ang ganda nun, nirelease ka sa Panginoon? Oo. Hindi niya pinabaon sa'yo yung sentimiento niya. Oo. Tapos binless ka pa. Kahit na yung tatanggap ng forgiveness na yun. Napakalaking kalayaan para doon. Oy, yung mga mag-asawa dyan, ha? Lalahanin nyo. Huwag nyo kikim-kimin yung sama ng loob. Kailangan. Yes. Sa ganda nun, i-release yung forgiveness. Oh, tinamaan din ako, ate. Kasama ko. Kaya sinasabuhay ko siya paunti-unti. Para lalong, kumbaga sa kung sa app, di ba sa telepono, ini-install mo siya. Oo. Kailangan natin yun. Nagiging lifestyle siya. Ayun. Ay, nako, Ate Sally. Ang dami-dami ko napulot sa'yo. Thank you very much for being our guest and thank you for being with us sa ating mga kaagapay. Salamat mga kaagapay din na sa inyong pagtangkilik dito pa rin sa Heartline. Tayo ay magpapatuloy Monday to Friday mula 9:30 p.m. hanggang 11 p.m. Monday to Friday yan. At kami, makikita niyo kami uli next week, Friday, sa Friday edition. At salamat sa mga tumulong sa atin sa broadcast. Sa Bukawi Transmitter site, sila Prodtech, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, kasama sa engineer JB Tabua. Oy, congratulations, Kuya JB. Kinasal na kay Absi D. Yeah! At sa ating in charge na si Ate Kyla Escalante. Ayan, Ate Kyla. Alam ko, darating na yung dawan mo. Okay, ramdam. Okay. At thank you din, Ate Sally. Blessings to you. At naging blessing ka sa amin dito sa Heartline, sa FEPC. Dito sa ating programa na miyembro tayo ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. At God bless po, Ate Sally. God bless to you. God bless to you and the listeners. And God bless to all of you. Thank you very much. Have a wonderful weekend. See you next time. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.